Part 3, Rafaela. Matapos ko maglinis ng kwarto, bumaba ako sa kusina para tingnan kung may maitutulong ba ako. Wala namang ibang bililin si Clint na gagawin kaya wala rin akong ginagawa. Ayaw ko magkulong sa kwarto. Maliban sa wala nang bantay sa labas ng kwarto ko, madalas na rin akong kinakausap ng mga katulong. Medyo nagiging komportable na rin naman ako sa kanila. Yun nga lang, kinakausap lang nila ako kapag wala si Clint. Kapag nariyan siya, hindi na nila ako kinikibo. Kaya mas gusto ko yung wala siya. Hindi limitado ang galaw ko. Di ako kinakabahan at nakikita ko sila Summer at Rain. Paminsan-minsan nagpupumilit silang lapitan ako, pero nilalayo sila ng mga katulong dahil yun daw ang bili ni Clint. Masunuri naman ang magkambal. Nginitaan ko lang sila, ayos na yun. Babalik na ulit sila sa kwarto nila at doon maglalaro. Kaso may pagkakataon na nangungulit si Summer. Isang beses nga, pumasok siya sa kwarto ko habang natutulog ako ng hapon. Galit na pumasok si Clint at kinuha si Summer na hindi ko na malayang nakahiga na pala sa tabi ko. Alam kong namimiss na niya ang mommy niya at dahil kamukha ko si Eudora, naniniwala rin siya na ako ang mommy niya. Pagkababa ko pa ng hagdan na abutan ko sina Summer at Rain sa salas, kasama ang isang babae. Ang pagkakaalam ko may tutorial sila tuwing weekends. Abala sila sa paggawa ng kung ano, kaya hindi na rin nila ako napansin. Mabuti na rin yon. Mommy! Gulat akong bumaling ulit sa kanila. Tahimik naman ang paglalakad ko kanina, kaya hindi ko ay nakala na mapapansin pa ako ni Summer. Mula sa pagkakaupo sa carpeted floor, dali-dali siyang tumayo at kinuha ang drawing book niya at tumakbo papunta sa akin. Di na siya napigilan na nagbabantay na katulong dahil mabilis at maliksi si Summer. "Look at this, Mom! I draw this! I draw this!" Masaya niyang sabi habang pinapakita sa akin ang drawing. "Wow! Ang galing ng baby ko!" Maligalig ko ring sambit at yumuko para magpantay kami. Kahit hindi ko masyadong naiintindihan ang drawing niya, alam ko ang mensahe noon. A complete and happy family. "Summer, halika rito!" Tawag ng tutor nila. Sinulyapan ko ang babae. Di nakatakas sa paningin ko ang pagtaas bahagya ng kanyang kilay. Ibinalik ko ang tingin kay Summer at mabilis sinalikan ng pisngi niya. "Punta ka na ron. Ang galing-galing mo, baby. Proud si mommy sa'yo." Mahina akong bulong habang nangiti sa kanya. Humagikik siya at masayang bumalik sa kinaroroonan ni Rain. Tinignan ko ang kambal at nakitang seryosong nakatingin sa akin si Rain. Kalauna nag-iwas siya ng tingin at binalik ang atensyon sa coloring book. Dumiretso naman ako sa kusina at nadatnan doon ang tatlong katulong kasama na si Saling. "Magandang umaga," bati ko sa kanila. Binati rin nila ako pabalik at ngumiti. Ganyan na sila sa akin, hindi katulad noon na kapag binabati ko sila, para mga tinamaan ng kidlat at di ako kayang kausapin. "Si Clint?" Pabulong na tanong ko kay Saling. Naroon ang dalawang katulong at naglilinis ng kusina. Habang si Saling naman naghahanda ng pagkain para sa kambal. "Si Senyorito ho?" "Oo." Sa totoo lang, hindi ko siya tinatawag sa pangalan niya. Maliban na lang kung si Saling ang kausap ko. Sa kanya rin ako nagtatanong kung umalis na ba ang lalaking yon o baka narito lang sa mansyon. Sa laki ng bahay na to, hindi ko alam kung saan siya sumusuod. "Umalis kanina, mukha pong may pupuntahan. Matatagalan kaya siya?" Tiningnan ako ni Saling at kinagat ang ibabang labi ko. "Siguro ho." Di na nila ako tinatawag na senyorita dahil yun ang utos ni Clint, pero hindi rin nila ako matawag sa pangalan na Eudora dahil mukhang natatakot pa sila sa akin. Maliban lang kay Manang Olga. Siya lang ang tumatawag sa akin ng Eudora at si Clint na rin. "Tutulong ako?" Ani ko nang magsimula siyang magluto. "Ano bang paboritong ulam nila, Summer?" Hindi ko rin ho alam. Basta ho kung ano binigay na pagkain sa kanila, yun ang kinakain nila. Yun ho kasi ang bili nyo, di ba? Nag-aalangan pa siya noon. Natigil ako sa paghiwa ng sibuyas. "Ha? Sinabi ko yun?" "Bili nyo po kasi yun sa kambal. Sabi nyo kung anong binigay sa kanila, yun ang tatanggapin nila at wag nang maghanap ng iba." Medyo malayo naman sa amin ang dalawang katulong kaya mas lumapit pa ako kay Saling. "Alam mo, may sasabihin ako sa'yo, Saling." Titig na titig siya sa akin. Sa lahat ng katulong sa kanya lang ako malapit. Maaga akong nagigising para lagi ipagluto sila Summer, kaya kami nagkakasama sa kusina tuwing umaga. Pero bumabalik ako sa kwarto kapag pababa na sila Summer. Ayaw ni Clint na napapalapit ako sa mga bata
Kaya umiiwas ako kahit sa totoo lang. Gustong gusto ko sila Summer at Rain. Medyo mahirap nang ipaliwanag. Humugot ako ng malalim na hininga. May mga parte kasi sa alaala ko na nakalimutan ko. Dati kasi nahulog ako sa hagdan, tapos nabagok yung ulo ko. Siguro yun din ang dahilan kung bakit parang minsan hindi ko alam kung ano mga sinasabi nyo. Kaya pwede mo ba akong tulungan? Titig na titig siya sa akin. Hanggang sa makabawi siya at kumurap-kurap. Tulong ho? Saan? Sa pagpapaalala sa kung sino ko. Ang ibig kong sabihin, pwede bang magtanong kung ano yung dating Eudora na nakilala ninyo? Alam kong nagiging desperada na ako na kilalanin si Eudora. Nahihirapan lang akong gumalaw sa bahay na to dahil ako si Rafaela at hindi si Eudora. Hindi ko alam ang ugali at pagkatao niya, kaya kinokontrol ko ang sarili ko sa mga bagay na ginagawa ko. Kagaya nito, hindi raw marunong si Eudorang magluto at ayaw na ayaw niyang inuutusan siya sa mga gawaing bahay. Ayaw niyang napapagod. Kaya siguro pinapahirapan ako ni Clint dahil akala niya magmamakaawa ko sa kanya dahil sa ginagawa niyang pagpapahirap sa akin. Ano po ba ang gusto niyong malaman? Ngumiti ako at pinagpatuloy ang paghiwa sa mga sangkap. Mamaya, marami ang gusto kong malaman sa pagkatao ni Eudora. Kahit hindi lahat masagot ni Saling, kahit paano magkaroon man lang ako ng konting kaalaman sa buhay at pagkatao niya. Tumulong din sa amin ang dalawa pang katulong sa pagluluto, kaya madali lang ang lahat. Minsan nga nagtatawanan pa kami dahil si Rose, isa sa mga katulong ay talagang palabiro at kung ano-anong kwento ang nasasabi. Aba, ayoko na lang mag-asawa kung ganun din naman. Mas mabuti ng tumandang dalaga kagaya ni Manang Olga, ani Rose. Hoy, yung bibig mo. Saway pa na isang katulong. Nakalimutan ko lang ang pangalan. Natawa naman kami ni Saling. Tama naman kasi si Rose. Mas mabuting tumandang dalaga kaysa makapag-asawa ng babaero. Sa gandang kong to, ipagpapalit niya pa ako. Inayos niya ang mga takas na buhok sa gilid ng kanyang tenga. Napakaswerte niya naman. May maganda na siyang asawa, mabait at bungangera pa. Nay Conchita naman. Reklamo ni Rose sa isa pang katulong. Nagtawanan na naman kami. Natigil lang yun na biglang sumulpot si Summer na nakabasangot at si Ray na tahimik lang. Mommy! Sigaw niya. Tinignan ko naman siya. Parang konti na lang iiyak na siya, kaya agad akong lumapit at binuhat siya. Bakit? Anong problema? I'm starving, Mommy. I want to eat na. Nakangusto niyang sabi. Napangiti naman ako dahil mas naging cute siya. Sige na, kakain na kayo ni Rain. Lumapit ako sa kakambal niya at nilahad ang kamay. Saglit muna yung tiningnan ni Rain bago hawakan. Buhat-buhat ko si Summer habang hawak ko si Rain sa isang kamay. Dumiretso kami sa dining table at pinaupo silang dalawa. Hindi nagtagal, sumunod sina Saling, Manang Conchita at Saling na may mga dalang pagkain. Sasabay ka po sa amin, Mommy? Nakatingin pa sa akin si Summer habang nangungusap ang mga mata. Hindi pwede, magagalit si daddy ninyo. Gusto ko sanang sabihin yun sa kanya pero hindi ko na ginawa. Lumiti lang ako at masuyong hinaplos ang kanyang buhok. Busog pa si Mommy, mamaya na lang ako, pagdadahilan ko. Dumating si Manang Olga at nang makita ko, sandali akong pinakatitigan. But we want to eat with you. Summer pouted. Napangiwi naman ako. Huwag kang makulit, Summer. Papagalitan na naman tayo ni Mommy. Mahinang bulong ni Rain, pero nadinig ko pa rin. Hindi ako sa inyo magagalit. You just have to eat and we will play later. Tumingin sa akin si Rain at nanlaki ang mata. Ganon din si Summer. We will play? Summer happily asked. Muntik ko nang matampal ang sarili kong noo. Anong we will play? Baka magalit si Clint. Pero wala naman siya rito. Magagalit lang yun kung may magsasabi. We will play, Mommy? Ulit na tanong ni Summer. Napalunok ako at tumango. We will play, kaya kain na kayo. Ganon nga ang ginawa ni Summer. Magana siyang kumain habang sinasabi kay Rain na ayusin nilang dalawa ang kwarto nila para kapag doon kami maglaro, hindi raw ako magalit dahil makalat. Nakatingin lang ako sa kanila hanggang sa matapos silang dalawa. We will play na? Tanong na naman ni Summer na makababa sa pagkakaupo. Hindi pwedeng pumunta sa kwarto niyo ang mommy ninyo. Singit ni Manang Olga. Why not? Mommy namin siya. Sagot pabalik ng bata. Ano, kasi maghuhugas pa si mommy ng mga pinggan. Pupuntahan ko na lang kayo.
Agad kong pukaw sa atensyon nilang dalawa. You're really going to play with us? Si Rain na yung nagtanong. Di ko na tiningnan na nagbabantang tingin ni Manang Olga. Yes, baby. Promise? Summer asked. Promise. Pinky swear? They both said in unison. Tinaas pa nila ang mga kamay nila at pinakitang hiniliit. Doon ako napatawa. Pinky swear. Inuna ko si Summer, kasunod si Rain. Nangingiti ang una, habang tipid ng umiti ang huli. Sinamahan sila ng isang katulong pabalik sa kwarto nila, habang naiwan naman ako. Doon na lumapit si Manang Olga at pinakatitigan ako. Ibinilin ni senyorito na hindi mo pwedeng lapitan ng mga bata. Ngumiti ako sa kanya at nagkibit balikat. Hindi ko naman sila sasaktan. Sinisigurado ko yan, Manang Olga. Hayaan yung pagalitan ako mamaya ni Clint. Hayaan yung sigawan niya ako pero sana pagbigyan niyo ako ngayong kasama mga anak ko. Mga anak ko. Parang kakaiba ang dulot ng pakiramdam sa dibdib ko. Hindi nagsalita si Manang Olga. Umalis din siya. Lumapit sa akin si Saling at tiningnan ako. Ayos lang kayo? Oo naman, tipid kong sagot. Mapapagalitan kasi si Manang Olga kapag pumunta ho kayo sa kwarto ni na Summer at Rain. Malumanay niyang turan. Hindi ko sila sasaktan, Saling. Umiling pa ako. Hindi ko yun gagawin. Tumango lamang siya. Naupo ako sa dining area at ako naman ay pinaghanda nila ng pagkain. Ganito kami lagi. Hindi ako pwedeng sumabay kina Summer at Rain, kaya huli akong kakain o kaya sabay kami ni Clint kung nagkakataon man. Nang matapos akong kumain, agad ako umakyat sa ikalawang palapag at tinungo ang pasilong kasalungat papunta sa aking kwarto. Papunta ang pasilong ito sa lid na Summer at Rain. Nakaawang ang pinto, kaya nasa labas pa lang ako rinig ko na ang boses ng kambal. Paano kung saktan na naman niya tayo? Hindi na niya tayo sasaktan, Rain. 'Di ba? Ginamot yung sugat ko. Mabait na siya. Ayaw mo na ba kay Mommy, Rain? Gusto ko. Natatakot lang ako. Baka saktan na naman niya tayo. Eh di ba kinulong ka niya sa cabinet noon? Galit lang si Mommy. She slapped me too. Galit nga lang yun. It only means sasaktan niya ulit tayo, Summer, kapag magalit siya ulit. Wala na akong narinig na sagot galing kay Summer. Parang piniga ang puso ko dahil sa narinig. Nagawa yun ni Eudora sa mga anak niya. Kaya ba takot na takot sila sa akin noon? Humugot muna ako ng malalim na hininga at itinulak ang pinto. Napatingin sila sa akin. Gulat ang mga mukha at may dumaang takot sa mata ni Rain, habang si Summer naman tumayo at agad akong sinulubong ng yakap. Mommy! Summer shouted. Niyakap ko rin siya at binuhat. Naglakad ako papunta sa kama nila at dun siya inilapag. Tiningnan ko si Rain at dahil malapit siya sa akin, mabilis akong dumukwang para kintilan siya ng halik. Ngayon, hindi na nila kailangang matakot sa akin. Hindi ko sila sasaktan. Di naman ako si Eudora eh. So, we're going to play? Pumalakpak si Summer. We will play dolls, Mommy? We will. Nakangiti kong sagot. Nilabas nga ni Summer ang mga laruan nila. Sobrang dami nun. May malaking dollhouse, mga manika at kung ano-ano pa. Kinalat lang yon sa carpeted floor, kaya doon kami naglaro. I can feel happiness when they freely and calmly play with me. Paminsan-minsan tumitingin sa akin si Rain, kaya nginingitian ko siya. Umabot ng ilang oras ang paglalarong iyon. Nauwi pa sa hide and seek sa loob ng kwarto at pagbuo ng Rubik's. Di ko na pinansin ang oras hanggang sa biglang bumukas ang pinto ng kwarto at bumunga doon si Clint. Kinabahan agad ako. Ito na, narito na siya. Hindi ko yon pinahalata kay na Summer at Rain. Tahimik lang ako umuklo para magpaalam sa kanila. Narito na si daddy nyo. Aalis na muna ako. Mahina akong turan, sapat para silang dalawa lang ang makarinig. Tinignan ako ni Summer. May kislap ng saya sa mga mata niya kahit pa sumimangot siya. Si Rain naman tumayo at niyakap ako kasabay ng mariing paghalik sa pisngi ko. Me too! I want to kiss you, Mommy! Sigaw ni Summer at kagad tumayo para halikan ang kabila kong pisngi. Tila hinaplos na mainit na kamay ang puso ko dahil sa ginawa nila. Kahit magalit si Clint ngayon, ayos lang sa akin. Tumayo ako at tumarap papunta sa pintuan. Naroon pa rin siya at blanco ekspresyon ng mukha. Nang makalapit ako sa kanya, tipid akong umiti. Hindi ko rin alam kung bakit. Marahil natutuwa lang ako sa kambal.
Umasim ang kanyang mukha, kaya nagmamadali akong umalis at malalaki ang hakbang dumiretso ko sa kwarto. Dito ko na lang siya hihintayin. Pupunta naman ako nun para pangaralan. Clint's point of view. Ilang araw na. Hindi ko mabilang kung ilang beses ko na rin sinubok ang pasensya ng babaeng yon, pero sa huli ako ang nawawalan ng pasensya. Sobrang laki ng pinagbago niya, kahit sa pananamit, sa pakikipag-usap sa akin, sa pagiging sunod-sunuran niya, at sa biglang pagbabago ng ugali niya. Higit sa lahat, kahit anong pilit kong ilayo siya sa mga anak ko, sa huli nadatatan ko siyang nakikipaglaro at nakikipag-usap kay Summer Train. Masyado siyang malapit sa mga bata, hindi ko yun gusto, dahil alam kong may binabalak siya. After all, she is Eudora. There is no miracle on her. Sadyang mas ginagalingan niya lang ngayon ang pagkukunwari. There is no way that I will forgive her. Mukhang malalim ang iniisip mo. Mula sa pagnanaw sa malawak na taniman ng ubas, ibinaling ko yon sa taong nagsalita, si Elvira. Kailan ka pa? Hindi ko pinansin ang tanong niya. Naglakad ako palapit sa kanya at sinalubong naman niya ako ng mahigpit na yakap. Kanina lang. Elvira is my first cousin. She's close to me and she's one of my investors in my liquor company. At the age of 24, she already owned resorts, hotels, and restaurants inside and outside the country. Kaya paalis-alis siya ng bansa. I bought pasalubong to my favorite nieces. Pupunta ko mamaya sa inyo, ha? She gladly said. Tumango naman ako. Gustong-gusto niya si The Summer Train at ganon din ang kambal sa kanya. Oh, by the way, she eyed me suspiciously. Sabi sa akin ni Kuya Rexon, bumalik na raw ang magaling mong asawa. Really, Kuya Clint? Tinanggap mo pa rin si Eudora despite of everything that she did to you and to your family? As expected, this will be her reaction. Tiningnan ko siya at tinintay iba pa niyang sasabihin, pero wala na siyang idinagdag. I brought her back so she could pay me. Tipid at makahulugan kong sagot. Ang tanga mo, agad niyang salansa. Hindi ko lang yun pinansin dahil sanay na ako sa ugali niyang yan. So she could pay you? Mababayaran niya ba ang kahihiyan na dinulot niya sa'yo? Mababayaran niya ba ang mga ginawa niya sa mga pamangkin ko? Sa dami ng kinuha niya sa'yo, hindi niya yun mababayaran. Goodness, Kuya Clint, baka nagpadala ka na naman dyan sa kaibangan mo sa babaeng yan. Eudora is pretty as hell, but use your brain. Ganda lang ang meron ng asawa mo, pero saksakan ng kasakiman? Pag nakawan ka ba naman? I breathe deep. Hindi niya talaga gusto si Eudora simula pa nung una, kaya hanggang ngayon ganyan na lamang ang galit niya. Sino ba naman ang hindi makakaramdam ng galit? She ruined everything. She used everyone and she is really a greedy person. I am no longer under her spell, Vera. Binalik ko lang siya sa bahay dahil gusto kong pahirapan siya. Gusto kong ibalik niya ang mga kinuha niya sa akin. She is just there to pay me. No other monkey business. Hindi mo na mahal? Nanuri niyang tanong. How could I still love her when she used and fooled me? Tanga ka, diba? Ilang beses kang niloko nun kaya panigurado hanggang ngayon mahal mo pa rin yun. She even rolled her eyes after her brutal words. Natahimik ako dahil sa sinabi niya. Ilang beses ko na bang pinatawad si Eudora sa mga kasalanan niya. I forgave her for the sake of our family. I forgave because she's the mother of my princesses. Nang saktan niya si Rain at si Summer, doon na naubos ang pasensya ko. Walang matinong taong gagawin yon sa mga anak niya dahil lang sa humihingi ng atensyon ng mga bata. Muling nagdagis ang bagang ko na maalala ang ginawa niya sa mga bata. Mahigpit kong kiniyom ang kamay at pilit pinakalma ang sarili. Stop it, Vida. You know that I don't love her anymore. Wala nang dahilan para mahalin ko pa siya. Nagkatitigan kami at nagkibit siya ng balikat. Sabi mo yan, ha? Huwag mo sanang kakalimutan. Rafaela's point of view. Buhat-buhat ko si Summer habang kalahati ng katawan ko ang nakalubog sa swimming pool at tinatanong ko rin ang nakaupo sa isang upuan na si Rain at kumakain ng pizza. Naroon si Rose na siyang kasama ni Rain at binabantayan siya. Mommy, I want to swim! Ani Summer na hanggang ngayon nakayakap pa rin sa leg ko. Nakasuot siya ng baby swimsuit na kulay pink at kulay orange naman ang suot ni Rain. Same design but with different colors. Wait, Mommy will teach you. Malambing kong saad sa kanya. Sa kanila ni Rain, si Summer ang pinaka-energetic, iyakin at maingay. Si Rain naman madalas lang magsalita at may pagkamahiyain.
Miminsan lang siyang lumalapit sa akin, pero sa tuwing nakikita niyang nilalambing ako ni Summer, pasimple siyang lalapit at magpapalambing din. Buhat-buhat ko pa rin siya na maglakad ako, papunta sa mababaw na bahagi para turuan siya. Binaba ko siya at agad hinawakan sa mga kamay. Tatawa-tawa naman siya ng tinuturuan ko. Dahil masyado pa siyang bata at di pa kayang tumagal sa ilalim ng tubig, mabilis ko lang din siyang inaahon at magtatawanan kaming dalawa. Come on, baka lumagyan ka na, baby. Muli ko na naman siyang binuhat at niyakap naman niya ang maiksi niyang kamay sa leg ko. Nang makaahon kami, agad lumapit si Saling na may dalang puting tuwalya at nilagay yon sa basang katawan ni Summer para hindi lamigin. Binaba ko siya sa upuan malapit kay Rain na cupcake naman ngayon ang kinakain. I kissed her forehead. Tama na yan, Rain. Baka sumakit ang tiyan mo. Nag-angat siya ng tingin. Tiningnan ako sa mga mata. I'll drink pineapple juice later, Mommy. Promise, Anya. Kahit na, baby. Nag-squat ako. Hinawakan na magkabilang armrest ng kinaupuan niya at ngumiti. You have a small tummy. Saglit ko pa yung tiningnan. It means your tummy can only suggest small amount of foods. Kapag hindi may digest ng tummy mo ang mga kinakain mo, sasakit yan. You understand, Rain? Matalino silang dalawa ni Summer. Madali lang nilang naiintindihan ang mga sinasabi ko at yun ang gusto ko sa kanila. Hindi sila gaanong pasaway, lalo na si Rain, na agad sumusunod kapag pinagbabawalan. At gaya ng inaasahan ko, tumango siya at binalik ang cupcake na nakagatan na. Mommy? Bumaling naman ako kay Summer na ngayon ay kumakain ng pizza. Di ko na siya pinagbawalan dahil di pa naman madami ang nakakain niya. Baby, can we sleep on your room tonight? Nabigla ako sa tanong niyang yon. Hindi agad nakapagprosesong isip ko na magandang palusot, lalo na't nagpapaawa na ngayon sa harap ko si Summer. Magagalit si Clint panigurado. You can't, Summer. Automatiko akong napalingon sa pinanggalingan ng boses at nakita si Clint. Nakatayo sa gilid ng kamang isang magandang babae. Tumayo ako at tumarap sa kanya, pero nanatiling nakatuon ang tingin niya sa mga bata. Tita Vera! Summer and Rain shouted in unison. Tumakbo ang kambal papunta sa magandang babae na kasama ni Clint. Tumawa ang babae at agad binuhat si Rain. Si Summer naman nagpabuhat kay Clint at niyakap nilang dalawa ang tinatawag nilang Tita Vera. She looked sophisticated and gorgeous. Nang mapatingin siya sa akin, hinagod niya ako ng tingin at bahagya pang nangunot ang noo. Hindi man lang siyang umiti at niwan ang emosyon ng mga mata. Come on, babies, magpalit na kayo ng damit. Maraming pasalubong si tita sa inyo. Nang bumaling siya sa mga bata, nakangiti na siya. Dolls, tita? Summer excitedly asked. Tumawa muli ang babae. Kahit ang tawa niya parang pinag-aralang mabuti para mas lalo maging elegante at sophisticada. Yes, and lots of toys. Lumapit ang isang katulong kay Clint at kinuha si Summer. Lumingon silang magkambal sa akin at kumaway, kaya ganoon din ang ginawa ko. Basa rin ako kaya kailangan ko magpalit ng damit. Pero hindi pa umaalis si Clint kaya hindi rin ako umalis. Baka may gusto pa siyang sabihin? Nagligpit sina Saling, Rose at ang dalawa pang katulong. Nang makaalis sila, inaasahan ko ng paglapit ni Clint. Tiningnan niya ako at ganoon na lamang ang kaba ko na magsalubong ang kilay niya. Bahagya akong lumunok dahil parang may bumara sa lalamunan ko. Kailan ba ako masasanay sa madilim niyang presensya? Kailan ba mawawala ang kaba ko sa tuwing malapit siya? Sa tuwing nariyan siya at nakatingin sa akin, parang humaharap ako sa isang mabangis na tigre. Ang liit-liit ng tingin ko sa sarili ko kapag siya ang kaharap ko. Gusto kasi ni na Summer na mag-swimming, nagpasama sila. Paliwanag ko, kahit di naman siya nagtatanong. Kinakabahan ako eh. Para bang may utang ako sa kanyang paliwanag? Nagpatuloy siya sa paghakbang, kaya wala sa sariling napaatras ako. Mas lalo nagsalubong ang kilay niya. Bawat hakbang niya papalapit ay siyang hakbang ko naman paatras. Gusto ko man napigilan ng mga paa, parang may sariling isip yon at gustong lumayo kay Clint. Tumigil siya sa paghakbang, kaya tumigil din ako. Walang humpay ang malakas na pagpintig ng puso ko. Bakit natatakot ka? Walang emosyon niyang tanong. Wala. Utal kong sagot kahit ang totoo. Gusto kong sabihin sa kanya na iba ang epekto niya sa sistema ko. Ba't ganyan ang suot mo? Tanong niya ulit. Tiningnan ko ang sarili, maiksing short at sando. Hapit yon sa katawan ko kaya't para kong tinamaan ng hiya.
Niyakap kong sarili kahit di ko naman talayon matatago ng buo sa paningin ni Clint. May hubog ang katawan ko at hindi ako gaanong payat. Sakto lang yun. Pero sa paraan ng pagkakatanong ni Clint, parang mas lalong sumidhi ang hiyang tumama sa akin. Sorry, pwedeng gamitin. Hindi naman pwedeng dress ni Eudora ang suot ko. Ito lang ang pwede kong gamitin kaya ito ang sinuot ko. Binili niya rin ako ng mga t-shirt pero mas komportable ako kung sandong gagamitin ko kapag magsiswimming. Sinukat niya ako ng tingin. Parang may mali na naman akong sinabi, kaya't sa huli, napabuntong hininga na lamang ako. Just say sorry? Sa pagkakataong to, nangunot ang noo ko. Oo, mababa at takot kong sagot. Napaiwas siya ng tingin. Mabuti na lang dumating si Celine na may dalang tuwalya. Nag-alangan pa siyang lumapit sa akin, pero kalaunan tumuloy din siya. Kaso tinignan siya ni Clint. Ako na. Agad na lumapit si Saling at binigay ang tuwala kay Clint. Gumilid siya at tumungo. Get it here. Ani ang nakarap sa akin at hawak ang tuwalya. Nilabanan ko ang kaba. Nararamdaman ko ang panlalamig ng katawan ko, hindi dahil sa malamig na hangin, kundi dahil sa malamig niyang tingin. Bawat hakbang papalapit sa kanya, parang paglapit sa hawla ng pinakamabangis na hayop. Akmang aabutin ko yon nang ihulog niya ang tuwalya sa tile. Sinundan ko ng tingin ng pagkahulog nun. Napaawang ang bibig ng tuluyang mahulog. Nagangat ako ng tingin at nanunuring mga mata ni Clint ang bumati sa akin. Sinadya niya yung gawin. Lihim na kumurot ang puso ko pero hindi niya na yun pinansin. Madali akong yumukod at pinulot ang nahulog na tuwalya. Nang tumuwid ako ng tayo, nakatingin pa rin sa akin si Clint at madilim ang anyo. Stop doing this, Eudora. Mariin niyang sabi. Huwag mong kunin ang loob ng mga bata. Kung sa huli sasaktan mo lang sila, do not use them for your evil plans. Sinilubong ko ang tingin niya at pilit pinakalma ang sarili. Kinailangan kong huminga na malalim. Kaya ko namang tiisin lahat ng pagpapahirap mo sa akin at hindi ako magrereklamo. Kahit anong pagtrato mo ayos lang sa akin pero sana pagbigyan mo ako makalapit sa mga bata. Nagmamakaawa ako, hindi bilang si Eudora kundi bilang si Rafaela. Ngunit ang nakikita niya ngayon ay ang asawa niya at hindi ang totoong ako. Naiintindihan ko kung bakit siya nagkakaganito. Hindi ko sila sasaktan. Hindi ko na yun gagawin. Biglang sumikip ang dibdib ko sa hindi malamang dahilan. Kung may gagawin akong masama kay Summer o kay Rain, saktan mo rin ako. Ikulong mo ko sa bodega o kaya huwag mo kong pakainin sa loob ng 1 buwan. Parusahan mo ko sa parang gusto mo. Basta bigyan mo ko ng pagkakataong lapitan at makasama sila. Kahit yun lang, sana pagbigyan mo ko. Mariin kong kinagatang ibabang labi na biglang magsitulo ang mga likidong galing sa nagiinit na sulok ng mga mata ko. Madali ko yung pinunasan pero huli na. Nakita niya na yon. Inawakan ko na mahigpit ang tuwalya at nauna nang maglakad at iniwan siya. Hindi ko na hinintay ang sasabihin niya. Nakasalubong ko pa papasok ang kasama niyang babae kanina. Tumungo naman ako para hindi niya makitang pag-iyak ko dahil hanggang ngayon patuloy pa rin nagsisitulo ang mga luha na hindi ko inaasahan. Ano ang gagawin ni Clint ngayong kahit anong gawin niya, kakaibang Eudora pa rin ang nakikita niya? Pagbibigyan kaya niya ang hiling ni Rafaela na mapalapit sa kambal? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.